Magandang oras at magandang buhay mga katiats, mga kababayan. Ang ating video ngayon ay tungkol kay Rita Gadi, isang batikang journalist sa kapanahunan ni FM ng Apulacay, 1970s to 80s. Si Rita Gadi ang maraming alam tungkol sa mga Marcos account. Kaya dito sa bidyong ito ay papatunayan niya na totoo ang mga Marcos Gold at kung saan napunta ang mga ito. Narito ang video, atin panoorin. Ngayon sa social media ay naghahayag ng mga nakatagong katotohanan tungkol kay Pangulong Marcos at tungkol sa kanyang kayamanan na tinaguri ang ill-gotten wealth ng mga makakaliwang grupo. Ang babaeng nagsasalita sa video na ito ay walang iba kundi si Rita Gadi. Ngunit sino ba itong si Rita Gadi at bakit siya nakapagpapahayag ng mga revelasyong ito na hindi natin maririnig sa ibang mga balita? Si Rita Gadi ay isang veteranong manunulat na kilala rin sa larangan ng Filipino poetry. Sumikat si Rita Gadi bilang isang journalist noong panahon ng administrasyon ni Pangulong Marcos, kung saan na-interview niya hindi lamang si Imelda Marcos kundi pati ang iba pang mga prominenteng leader ng mundo na sina Deng Xiaoping at Zhou Enlai. Siya ay naging editor-in-chief ng Philippine Chronicle at sa kasalukuyan ay patuloy na nagtatrabaho bilang isang journalist kung saan siya ay may programa sa DZME na tinatawag na Sentido Común. Sa Malacanang, they presume na kay Marcos yan. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, wala ni isang account na andoon na nasa pangalan ni Marcos. Ang nakita nila, yung binuksan ni Marcos noong 1954 at noong 1963. Ang ibig sabihin nito, meron dalawang account yan nasa pangalan ni William Saunders, pero sa ilalim ng pangalan ni William Saunders, Ferdinand Marcos. Yung isang account nasa pangalan ni Jane Bryan, pero sa ilalim nun ay Imelda Romualdez Marcos. Bakit ganoon? Sapagkat sa Switzerland, ganyan sila nagpapasok ng pera. Kailan ito pinasok? Hindi pa presidente si Marcos. Abogado pa lang siya at congressman pa lang siya. Ayan, yan ang totoo kasi sabi ni Imelda noon ay noong bago pa lamang sila at hindi pa naging presidente si FM ay nagbibenta or nagtitrade na raw ito, nagnegosyo na ng gold. Kaya maraming gold ito at maraming naideposito niya sa Swiss Bank at sa iba pang bangko. Pero ayon sa mga sabi-sabi, sa mga urban legend, ay nakakuha talaga si Marcos ng Yamashita Treasures kaya nagkaroon siya ng napakaraming ginto. Hindi na natin pag-usapan yung sinasabing mga Italiano Gold, Vatican Gold na nagkaroon ng komisyon si FM. Pag-usapan na natin yung totoong nakuha niyang Yamashita Treasures. Ang una diyan na klarong-klaro ay yung sa Port Santiago, yung hinukay daw sa flagpole. Big deposit daw yun under. Meron ding sa Batangas, sa karagatan ng Batangas, isang barko ang nakuha di umano ni Marcos doon sa tulong ng foreigner na tinatawag na Olof Jansson, isang Swedish itong makakita daw ng aura of gold sa karagatan kaya natagpuan yung barko, nalulan yung napakaraming gold bars. Kaya yun, dalawang yun na binanggit ko ng mga lugar, yun ang klaro daw na nakuhaan ni FM. Kaya napakaraming ginto si Marcos noon. Wala pa yung mga Italiano gold na yan. Ay meron ng Yamashita Treasures si Marcos. Kaya yon sa Swiss Bank, sa Bank of Switzerland ay napakalaki ng kanyang deposito doon. Alos $1 billion ang kanyang deposito doon na halaga ng mga gold bars. Balik tayo kay Rita Gadi. At bagong kasal pa lang. At si Mrs. Marcos, kakasal lang nila 1962-63. Magkano ang nilagay dyan? Ang unang kanilang pinasok yan, $68 million. Saan ang galing ito? Hanggang ngayon, hindi natin masasagot sapagkat ang taong nagpasok niyan ay namatay na. Hindi nila pinayagan si Marcos na bumalik sa Pilipinas at sa kanya ay madinig natin ang kwento kung saan ang galing ang kanyang kayamanan. Saan napunta ang pera na yan? Saan napunta yung mga accounts na yan, yung Swiss accounts na yan? Yung simula ng pagpasok ni Mrs. Aquino, nakita nila doon sa account na yan, nung kanilang ginawa ng arithmetic, mga $356 million yan. Sa haba ng panahon na andyan yung pera niya, kumita na ng interest.
Kaya nung pumasok si Mrs. Arroyo, $768 million na yan. Sasabihin nila, ay ninakaw ni Marcos. Hindi. Tumaas na yung presyo sapagkat nagkaroon ng interest ang pera na yon. Saan pumunta yan? Una, sabi nga ng mga Swiss banks, ang ingay-ingay ng Pilipinas, sinasabi parati na yung pera na yan kay Marcos at lahat, nababahala na sila. Kaya ang ginawa ng ang Swiss federal judge, yung kanilang parang Swiss court, anong sinabi doon? Ibabalik namin yung pera na yan sa Pilipinas, kayo na ang mag-sequester. At kailangan na litisin ninyo kung ano ang kulay ng pera na yan. Sino ba ang may-ari niyan? At kayo na rin ang magsasabi kung yung pera na yan ay ninakaw. Pero huwag na kayong balik ng balik pa dito sa Switzerland para tanungin yung pera na yan. And they did that. They made a judgment. Yan ang nakasulat dun sa judgment ng Federal Court ng Switzerland. Anong ginawang interpretasyon dito sa atin? Binaliktad yung German language na yon at sinabi, kasi daw yung pera na yon ay kay Marcos at yun daw ninakaw sa taong bayan kaya binabalik sa Pilipinas. Can you imagine that? Ang pagbabaliktad na ginawa nila, bida kasi hindi rin mapasok sa Pilipinas. Bakit? Sa laki ng halaga, walang bangko dito sa atin ang pwedeng tumanggap ng ganong kalaking halaga. We do not have this AAA na tawag na bangko kung ano man yan sa banking system. Kaya saan nagdiniposito? Sa Singapore. Kasi yun ang Singapore is the central financial district dito sa Southeast Asia. Meron silang malalaking bangko. Doon mo na nilagay. Okay. Pagkatapos ng panahon, unti-unti, binalik na rin dito sa Pilipinas. Kasi unti-unti. In other words, our banks here can be able to absorb that already. May isang account lang na hindi nila magalaw sapagkat yung foundation na yon na kung saan ang may-ari ng account na yon, wala sa panalan, wala doon sa judgment ng Switzerland. Kaya hanggang ngayon, question mark pa. Paano napunta doon? Kaya ang Singapore, wise din. Hanggat hindi nyo napapakita yung judgment ng Switzerland na sinasabi na yung foundation na yan ay kay Marcos, hindi namin bibitawan to. Pero, napasok magkano? $768 million ang pumasok dito sa atin. Anong nangyari? Pumunta ba yan sa ating agrikultura? Kaya nga kinokonekta ko ito sa agriculture. Ito. Kaya pala nawala yung Swiss account ni Marcos na isa. Yung $65 million. $1 million yun. 65 million initial deposit yun. At pagdaan ng mga 2 dekada ay nagiging $700 million. Ngayon, kung tingnan natin, ang nakurakot lang naman ng mga Marcos noon, ang sabi nila, ay meron lang tayong utang na 20 billion. 20 billion pesos. Kaya yung $65 million na nagiging $700 million, eh napakalaki na nun. Sumubra, di ba? Kaya hindi magkatugma yung mathematics niyan. Kaya totoong mayroong talagang deposito doon si Marcos na tumubo na at yung utang naman na 20 billion pesos ay napakaliit noon sa panahon ni Marcos. 20 billion yung iba yung pera naman na yun ay ginagamit sa mga proyekto sa infrastructure sa buong Pilipinas. Mga tulay tulad ng San Juanico Bridge, mga tulay diyan sa Manila, mga water dams, mga highways at kung ano-ano pa. Mga government buildings, napakarami. Development, infrastruktura. Kaya nagkaroon tayo ng utang. Pero sa panahon ni Cory, 1986 pag-upo ay nagiging 1 trillion. O tingnan nyo yan. Kaya dito ay pinaliwanag ni Rita Gadi. Kaya pala, ngayon ko lang nalaman na isinuli na pala ng Swiss Bank yung $700 million. At ang sabi ng mga Aquino ni Abnoy, Pinoy Abdi Abnoy, at saka yung kanyang ina, na ilalagay daw nila sa agriculture yung $700 million. Ang nangyari ay wala, kahit mga fertilizer ay wala. Naglaho ang pera. Kaya ito, talagang napakagandang revelasyon ito ni Rita Gadi. Kasi dito nasasagot niya ang hindi natin alam Umaasa pa kasi tayo na naroon pa yung account sa Swiss Bank. Yun pala ay sinuli na sa Pilipinas sa kapanahonan ni Pinoy di Abnoy. Okay, balik tayo kay Rita Gadi.
Hindi po. Anong ginawa? Bumili po ng fertilizer, pero na-discover, hindi pala fertilizer, tubig pala. Bumili ng insecticide, na-discover, hindi pala insecticide yan, tubig din. At sino mga nakinabang? Naku, sangkatutak, libo-libong pumirma. Pero nung chinek nila yung pumirma, isang tao lang ang pumipirma. Kunyari, pumunta dun sa bukid na yon, sa bukid na ito. Diyan lumabas yung pangalan ni, tandaan na ninyo yung pangalan, nakalimutan na ninyo, yung si Mrs. Napoles. Naalala niyo yun? Si Mrs. Napoles at ang kanyang mga galamay. At anong sinabi niya? Aba, ang nagturo sa akin ito ay yung secretary ng budget ni Mrs. Aquino. Si Secretary Abad, ay ni Noynoy pala, lahat na yan. So yun, nakita mo na. Saan napunta? Pumunta ba sa agrikultura? Oo daw. Pumunta sa agrikultura sapagkat nagbigay sila ng fertilizer, nagbigay sila ng insecticides. Pero anong lumabas? Kaya hanggang ngayon, nakakulong pa si Mrs. Napoles. Bakit? Ayaw niya magsalita kasi ang dami taong masasaktan. Ang daming taong kasama niya mga galamay. Hindi siya makapagsalita. Pero alam naman natin, ginamit lang siya. Yumaman ang yumaman siya, pero ngayon nakakulong at marami din taong yumaman dyan. Nakakalungkot dito ba? Bakit ko ito nilalabas? Pag-uusapan din natin kasi mahalaga yung agrikultura. Sapagkat yung pera na libo-libong pera na nakuha nila, na kanilang sinikwester at kanilang binenta, yung kita dyan at yung pera na yan, tanongin na lang ninyo kung pumunta sa ating agrikultura. Si Marcos ang kanyang administrasyon, 20 years lang. Sa 20 years na yun, Ito, ang pakinggan kanyang niyo to. total budget in 20 years, 468 billion pesos. Si Mrs. Aquino, sa 6 na taon, 1 trillion plus ang kanyang budget. Sa 20 years ni Marcos, anong mga napatayo? Yung ating Pan-Philippine Highway magmula hanggang norte hanggang sa dulo ng Pilipinas. Yung lahat ng ating airports and seaports, natayo niya yan. Totoo. Kaya ang Cebu, lumaganap yan. Totoo yan. Sapagkat nung lumaban si Marcos sa pagka-presidente laban kay Osmeña taga Cebu, nanalo siya sa Cebu. That is Osmeña country. Kaya bilang gantimpala kasi binoto siya ng mga taga Cebu, diyan niya talaga nilagay ang pagbubukas ng airport, seaport, electrification. Kaya lumaganap ang Cebu. Huwag nila ipagmamalaki na yan ay gawa kasi ng mga Cebuano. Hindi, binigay ni Marcos sa kanila yan, parang tulong sa kanila. Tama. Marahil kasi, hindi sa marahil, sapagkat sila naniwala kay Marcos dun sa eleksyon. Lahat ng ating mga dams, ilan yung ating hydroelectric dams, yung mga malalaking tinayo. Grabe. 38 dams all over the country, tinayo nung panahon ni Marcos in 20 years. Sa 35 years nito, magmula noong 1986, nakapagpatayo ba sila ng isang dam? Merong isa, yung tinayo nung panahon ni Ramos. Pero hanggang dun lang sa Katiklan, kung saan man yan. Kaya ngayon, nagkakandahirap tayo sa tubig. Tubig! Lahat tayo sinisigaw. Kasi yung anggat, yung magat, nawawala na. Bakit? Hindi kasi nagtayo pa ng ibang dams para dumami ang ating supply ng Tama. tubigan. Anyway, so yun na nga ang nangyari. Balikan natin ang agrikultura. May dagdag lang ako. Ang ginawa ng Cory administration ay yung pagbebenta nila ng mga government companies katulad ng Meralco, ng Water District, ng Nawasa ay nagiging privatized. At sino ang binintahan yan? Mga kamag-anak ni Cory Aquino at mga oligarch ng Manila. At hindi lang yan. Ang ginawa ni Cory ay pinalitan ng mga pangalan ng pamilya nila. Ang mga struktura na ginawa ni Marcos is example na lamang diyan ay ang Manila International Airport. Hindi naman yun sinabi na Marcos International Airport, pero pinalitan niya ng Ninoy Benignoy Aquinoy. Ayun, Kingkoy. Pinalitan niya ng pangalan ng pamilya nila. Mabutit hindi na Pinoy di Abnoy. Ang ganda-ganda ng Manila International Airport, wala naman siyang ginastos doon. Tapos nang umupo siya, pinalitan ng pangalan niya. At iba pang mga mga highways, super highways sa Manila ay pinalitan ng mga Aquino na pangalan. Kaya napakasama. Walang nagawa. Ang daming utang. Saan napunta yung trilyon-trilyones na utang ni Cory Aquino. At hanggang sa ngayon, yan na yung sinunod natin na utang. Yung utang ni Cory Aquino, hindi yung kay Marcos. Napakaliit lang ng utang ni Marcos.
20 years sa serbisyo sa pagiging presidente, pero yung utang ay ang dinig ko dyan, 20 billion lang eh. O kahit sabihin natin 400 billion, yung kay Cory, trillion yun. Kaya nagiging triple o sobra pa, quadruple sa panahon ni Cory Aquino. Bakit nagkaganon? Kasi pinalibutan si Cory Aquino ng kanyang mga crony, ng kanyang mga oligarch na mga friends, yung mga negosyante. Sa panahon ngayon, tinatawag na yon ng mga scammers at mga sindikato, yung mga ganun. Balik tayo kay Rita Gadi. Ang ganda ng revelasyon ni Rita Gadi. Hindi natin alam ang iba dito eh. Ito siya, talagang detalyado yung alam niya kasi siya ay isang batikang newscaster noon at editor ng Manila Chronicles, isang publishing company sa Manila. Okay, balik tayo kay Rita. At doon sa kanilang batas, kailangan lahat ng pera na yan pumasok sana sa agriculture. Tingnan naman natin yung kanilang iba pa mga nakuha. Ito na, yung mga paintings, pinag-usapan ko na rin yan, pinakita ko na rin sa programang ito. These are the pre-Renaissance and the Renaissance paintings in the Middle Ages. Isang painting lang, libo-libong dolyar. $100 million ang isa. Binenta nila 23 paintings. Atin na yan, naka-exhibit na yan doon sa ating Metropolitan Museum of Art. Anong ginawa nila? Binenta. Pumunta ba yung pera na yan sa ating agriculture? Kaya nagtatanong Nasa tayo, bulsa. kung pumunta dyan, hindi sana tayo maghihirap sa pagkain, sa bigas, sa ating mga kinakain sa araw-araw. Maliban dyan, ang dami pa rin nilang binenta. Isang bagay na lang, yung pinakamalaking kasong ginawa sa buong mundo, ito yung tinatawag na criminal case against Ferdinand and Imelda Marcos. Saan ito? Doon sa New York. 365 documents, 95 witnesses ang kanilang harap. Para yung 4 na building sa New York, babanggitin ko ito sapagkat kailangan pag mapasyal kayo sa New York, o tingnan nyo sa mga retrato nito. Tama, yung tama. sa Crown Building sa New York. Yan ang isa pinakamagandang building, kaya nga tinawag na Crown Building. Pinaganda ni Imelda yan at nanalo ng award yan sa architecture ng buong New York City. Crown Building. Yung isang building dyan ay yung Herald Center. Yan ang shopping center. Yan ang pinakamalaking mall. Macy's nandyan. That's the Herald Center. Grabe. Isa yan sa mga building na binili natin. Itong 200 Madison, isa rin yung building kung saan andyan din yung isang opisina ng ating konsulado. Sa Madison Avenue talagang ang taas ng value ng real estate dyan. At yung isang building, ano yan, sa 40 Wall Street, kung saan doon dineclare yung Declaration of Independence ng Amerika, the tallest building in Wall Street, Grabe. the financial center of New York City, 40 number 40 Wall Street. 4 na pinakamaganda, matataas at pinakamahalagang building sa New York ay nabili natin. Sinong bumili nito? Tingnan natin ang history ng pagkabili niyan. Yung panahon na yon, noong 1970s hanggang 1980s, bumagsak ang real estate property sa New York. Merong lumapit kay Mrs. Marcos. Yan. Sabihin na rin natin kung sino. Si Mrs. Santoco, may-ari ng Rustan, negosyante yan. Sabi niya, Ma'am, magandang bumili ngayon ng buildings sa New York sapagkat bagsak ang real estate. So sinabi ni Mrs. Marcos, kausapin natin ang presidente para sabihin ang sitwasyon ng real estate sa New York. Si Presidente Marcos, kinausap ang Monetary Board ng Pilipinas. Ang namumuna noon ng ating Central Bank of the Philippines, si Jaime Laya. Siya ang governor ng Central Bank. Sinabihan ni Mrs. Marcos pala si Laya, i-explika kay Marcos yung real estate property na yan. Sumulat ang governor ng Central Bank ni President Marcos. Sabi niya, Sir, ito po yung mga real estate sa New York, bagsak po ang presyo, pwede tayong bumili. Sapagkat sayang yung pagkakataon na yun. Naglagay ng marginal note si Marcos. Handwriting ni President Marcos. Anong sinabi niya? Okay, pero 50-50. 50% private, 50% government. Ibig sabihin, hindi buong gobyerno ang bibili niyan. Hati, kung sino man na mayayaman na sa private sector
at 50% sa government, magsama yung inyong pera, bilihin yung properties na yan. Sumulat si Jaime Laya after a week or 2 weeks. Nag-meeting po kami sa private sector at sa monetary board. Hindi po natin kaya. Hindi kaya ng private sector, hindi kaya ng government. Na Yun. ang government hindi kaya mag-isa na bibili ng buildings na yan. Anong nangyari? Nabili ang mga buildings na yan. Saan nanggaling ang pera pagpasok yan sa buildings na yan? Doon, sa Swiss accounts. Pumasok sa LA, pumasok sa New York, pumasok doon kay Oscar Carino na siya ang manager ng Philippine National Bank sa New York at binayad sa 4 na buildings na yan. Yan, nilabas yan doon sa trial ni Mrs. Marcos sa New York. Tandaan ninyo, nung nag-trial na sa New York, patay na si Marcos noon. Kaya nag-iisa na lang si Mrs. Marcos doon sa trial of the century sa New York na yon. At yan ang pinakita nila. Ay, nako, si Marcos nagnakaw ng pera sa Pilipinas para ibili itong mga buildings na ito. Uulitin ko yung talagang parang memoryado ka na halos sapagkat nagtrabaho ako dyan sa kaso na yan. 95 Grabe, no? witnesses, 350,000 documents, ni isang pirasong papel. Walang ebidensyang nagpapakita na yung perang pumasok dyan pagbili ng buildings na yan galing sa national budget ng Pilipinas. Ano ba yung budget ng Pilipinas? At saka, idagdag ko lang hindi nga gagasya yung ating pera sa Pilipinas kasi yun ay mga building na napakaganda sa New York at bilyon-bilyon ang halaga noon. Kaya ang ginawa ni Marcos, to make it short, ay nag-withdraw siya sa kanyang Swiss account at idinagdag doon sa pera na meron lang ang ating gobyerno. Kaya nasa 60%, more than 50% ang inambag ni Marcos doon galing sa kanyang Swiss account para mabili lahat yung mga building. Pero anong nangyari? Sinikwister din niya ng PCGG ni Cory. Napaka naman pala ito si Cory. Akala ko mabait itong animal na to. Napakakawatan pala. Sinikwister yung 4 na building, ang pera napunta sa kanilang bulsa. Yan ang totoo at hindi binayad sa utang niya. Sa utang ni Cory sa kapanahonan niya. Kaya sila ang magnanakaw, di ba? Pera ni Marcos yun. Wala sa kalahati ang pera ng Pilipinas na binili sa 4 na building sa New York. At nang isequester nila ito ay naibenta nila ng mas mahal pa. Kasi nung binili yun na time ay bagsak presyo yun. At dahil New York City ay napakamahal ng mga buildings doon. Kaya merong profit. At saan napunta yan? Sa gobyerno ni Cory. Pinaghati-hatian nila yung pera na yun. At hindi yun pera ng Pilipinas. Nasa 40% lang ang pera ng Pilipinas doon. 60 ay galing sa account ni Marcos sa Swiss Bank. Ang binayad. Ito, memoryado ni Rita Gadi. Ating balikan si Gadi at tapusin na ang bidyong ito. Yan ang taxes natin. Yan pumapasok yung ating mga binabayad na buwis. That is the money of the Filipino people. Ni isang dokumento, ni isang witness na andun sa trial na yan, walang makapagsabi na galing sa taong bayan yung pera na yan. Kaya anong nangyari? Unanimous decision ng 12-member jury, acquitted, not guilty. Not guilty si Ferdinand, not guilty si Delga. Bakit hanggang ngayon? Sabi pa sila ng sabi na nakaw yan. Samantalang doon, the most powerful country in the world, the most severest of the justice systems of the world is the United States of America. Ibig mo sabihin yung kanilang Justice Department, yung ang nangyari dyan, yung unang-unang prosecutor dyan, tandaan niyo yung pangalan na yan, nakakabit ngayon siya kay President Trump, si Giuliani. Nag-headline siya ng trial sa New York. Anong sinabi niya? I vow that Imelda will go to jail. Biruin niya, nag-resign siya kasi interesado siyang tumakbong mayor ng New York. Yan ang kanyang battle cry sa kampanya niya. Ako ang magpo-prosecute yan sa mga Marcos. Ngayon, pagkat magnanakaw sila. Ano nangyari kay Giuliani? Ano nangyari? Talo siya. Natalo. Talo siya mismo sa New York. Kung saan dun siya salita ng salita. Yaw-yaw ng yaw-yaw. Nagpa-headlines pa sa mga dyaryo. I will jail Imelda. Pero yan na naman ang katanungan. Ang haba na ng kwento ko. Pero balikan natin. Saan napunta ang pera dyan sa buildings na yan? Acquitted na. Kay Cory Aquino at sa kanyang mga kapamilya at crony at mga oligarch. Ayan ang sagot dyan. Ngayon, tapusin na natin ang video dahil napakahaba na nito. Ngayon, alam na natin ang nangyari, kung anong nangyari sa Swiss account ni Marcos.
ay ibinalik pala ng Swiss Bank sa gobyerno ng Pilipinas, which is sa panahon na yon ay si Cory Aquino ang umupo na presidente. Kaya naroon kina Cory Aquino ang pera, $700 million, at sabi ginastos daw sa agriculture, kaya nakulong sina pulis dahil walang ginastos, kundi pinagati-atian lang nila yung $700 million. Convert nyo, mga katiat, 700 million times 56. Yan ang value ngayon ng dollars. So yun ang pera na yon na nakulimbat kaagad ng PCGG. Hindi pa kasama doon yung 4 na building sa Amerika. Hindi natin alam mahalaga noon. Kaya to, karumal-dumal na mga gawain ng mga dilawan. Totoo yan, kaya wag magalit ang mga dilawan dahil ito yung totoo. Na manipulate nila ang mga Marcos noon dahil oligarch, mga tycoon, businessman, malalaking tao ang kakampi ni Cory Aquino. Yan ang katotohanan. Okay, so kung nagustuhan nyo ang ating video, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel at paki-comment sa inyong mga saloobin. Ako'y magpaalam na. God bless the Philippines and God bless the people.